Okay mga Kuya-Kuy, this is Kuya Mike, ang Kuya nyo sa America, and this is for the Kuya-Kuy list. So, malapit na. I don't know if next Saturday na, maybe not, no? Yeah, 2 Saturdays or 3 Saturdays from now. So, well, still malapit, alright? So, ayan na, nagkita-kita na ang mga challengers at saka ang mga natitirang housemates sa loob ng bahay ni Kuya. As expected, sila ang magcha-challenge, sila ang magpapakita ng saloobin ng mga housemates na ito and mag-cheer at the same time, I don't know, baka to negate as well itong mga housemates na ito, pero tingin ko hindi. Alam mo bakit? Kasi GMA and ABS-CBN are promoting these talents, itong muusbong na talents. So ngayon, talagang sinasabi nila, no hate, no nothing that will create hatred amongst the housemates. Kasi paglabas nila sa bahay ni Kuya, aayusin pa nila yan, di ba? Kung ano man ang may negative na emotions ng mga fans regarding them. So, right now, I don't think there's going to be the BBE votes na to evict a housemate. Kasi nga, pag-evict, talagang hatred yan. And I never really liked yung BBE votes. Kasi, it's so negative, and more than that, kahit pa yung pinaka masama na housemates, it's still worth na makita natin sa Big Four. Yes. Kasi after all, yung pinaka masasama, let's just say pinakatamad, pinakagalit kayo, nagpakita ng reflection sa society, nagpakita kung sino siya, as a person or as a persona, let's just say, sa loob ng experimental na bahay na ito. So, it is terrible na magtanggal ng mga tao just because masama yung pinakita ng mga housemates na ito. Nevertheless, wala naman talagang masama na mga housemates na ito. They're all good, no? So, yung nangyari even kay Wendy nung season 2, sa akin talagang she should be part of that Big Four, no? And she was. Kasi, hindi naman to kumbento. Hindi naman sila pumunta rito sa obrang bahay para maging pare. Hindi ito pumunta mga housemates na ito para magdasal, no? And there was a season na puro sila lang dasal ng dasal. This is not yung place na kailangan outright na pakita yung madasalin sila. Yeah, 1 or 2, pero yung para bang every issue kailangan magdasal sila. Here we are, yung number 1 is to be entertained. Pangalawa, it's a reflection of the Filipinos in microcosm na situation. Parang laboratory nga ito So, parang nagre-reflect lang ito kung sino tayo as Filipinos. So, I do not like yung BBE votes. Ayun nga. Ang pag-uusapan natin is, na related dito sa sinabi ko, is that how can we appreciate itong mga housemates na to, whether itong group na ito or mga ibang groups, na kung saan hindi tayo judgmental. Hindi tayo magsasabi, ay, ang sama-samang taong to. Ay, walang kwentang tao to. Ay, kailangan matanggal itong taong to. Just because he's not or she is not exemplary. No, we should not be doing that. Pasalamat na lang tayo sa mga housemates na ito na nagpakita ng kanilang kwento, ng kanilang katotohanan, and whether supposedly good or bad, and yet they did not fear. So, tama yun, no? Huwag tayong maging reactionary sa mga pangyayari na ito. Kung sino ang masama, kung sino ang gumawa ng ganito. So we're gonna try to find out kung sino sa mga nananatili pa rin ng mga housemates ang karapat-dapat. Okay? And I created my own and hopefully makita na
this is the right way to do about this na without being judgmental, no? And ito yung sinasabi kong tatlong criteria ko na noon ko pa ginagamit noong 2005 pa. Okay? So again, 2005, kasama ako sa Pinoy Exchange, kasama ako sa ABS-CBN Forum, na sinasabi ko nga, one, sino nagbigay ng kwento sa atin? Obviously, doon tayo nakatutok sa kwento, no? Hindi tayo tumingin doon para makita yung tao nagluluto. Alright? Hindi tayo doon nanood para makita natin yung tao naglilinis ng bahay. Okay? Nagbibigay siya, nagpo-provide siya ng kwento sa atin. Whether to entertain, whether to make it funny, whether to make it na magalit tayo, or maiyak tayo, or maka-empathize tayo, pero nakapagbigay siya ng kwento. Pangit or maganda. Pinakaayoko talaga yung tuod. Pinakaayoko talaga yung walang ginagawa. You know, hindi siya nagpapakatotoo. Probably that is his pagiging totoo. Pero wala siyang mai-provide na kwento. So, pangalawa is yung presence. Sometimes, hindi na necessarily rin yung kwento. At times talagang walang kwento. Pero malalaman mo, ramdam na ramdam mo yung presence niya bilang housemate. Na nakakatawa siya, nakakaiyak siya, nakakainis siya, without necessarily in relation to the rest of the housemates. Ayun, presence. Sino ba ang may mga presence dyan sa ating mga housemates right now? Tangkita niyo naman, di ba? Na kahit wala pang mga gulo o away, nakakatawa, nakakainis, nakakapag-isip tayo bilang manunood. Pangatlo, kung may inibigay na, and maliit lang ito na portion sa akin, no? Pero, kung is there anything special na naibigay ang housemate na ito, na kung saan may issue siyang dala. May issue siyang dala coming in, getting, while there sa loob ng bahay ni Kuya. Like for example, si Gian, dala niya si Pamela, yung doll niya, hindi ba? Let's just say si Mang Rudy, nung Celebrity Edition, may dala siyang artificial limb, Rustom Padilla, di ba? Yung nag-open up siya na tipong, gay siya, no? Mga issues na napaisip tayo, na pag-usapan natin. Special na issues, okay? So, mga tipong ganun. Number one, let me just say, bago pa ang lahat, may power move ang ginawa. Na kung saan nawala nga si Clarice at saka si Shuvi. At ito yung nakapag-nominate o nakapagbigay ng 3 points si AZ. Whether tama o hindi, ang mga rason niya na sinasabi na si Shuvi na tipong nagbibigay ng information sa labas. Obviously, parang sabi nga naman ni Shuvi, parang napagbayaran niya na yun. Hindi ba? Tama naman yun Pero, because of that power move na ginawa ni River, my gosh, kumbaga na slingshot ni David si Goliath. And when I say Goliath, in a good way, itong sila Shuvi at saka si Clarice. Kasi talagang papasok sila as Big Four. And kung may big winner, very likely sila ang magiging big winner. And because of that fatal shot na hindi naman inakala ni River, sabi nga niya, hindi niya naman akalain na yung kanilang nomination points na binigay kay Clarice and Shuvi ang magkakascade sa mga events na ito. Nominated, masama ang loob, at para bang nagguluhan sila, napaisip sila, lahat napaisip nung natanggal si Shuvi at si Clarice, no? Napaisip si Bianca, napaisip si Dustin, kung ano ang ginagawa nilang tama o mali. Why are they still inside that house?
Kahit ilang beses na sila na-nominate at ilang beses at matataas ang points nila. So, it was a power move. Whether alam yun ni AZ o talagang ginawa talaga na pinunteriya talaga nila si Shuvi at Clarice. But to be honest about it, isa pa yun, yung sinasabi ko, na sometimes nominated kayo individually, but in this group duos, may talagang may accidental na nominees, yung tipong naka-isang point ka lang, naka-2 point, nominated ka na. Dahil hindi ka naman pinupunteriyan ng buong or karamihan ng mga housemates. Nagkataon lang na kailangan pumili ng 3. And of course, ang pinaka-target talaga doon were Bianca and Dustin. Sila pinakamataas, 13 points there. Next, of course, AZ and River. Pero itong 3 points na to, na parang kala mo hindi fatal, accidental yun. And sometimes yung accidental na yun ay kinamamatay. Lalo na pag hindi maayos, parang walang impact yung housemate na yun. The usual regular nomination night or eviction night. Siya yung natatanggal kahit pinakamaliit pang nomination points na nakuha mo. So, kung ikaw ay kasama sa Pinoy Big Brother, kung ikaw ay lucky na makasama ka bilang housemate doon, pag nominated ka, huwag masakit ang loob kasi very possible na accidental ka lang na nominee and not ikaw yung target. Nagkataon lang, okay? So, ganun talaga. Nagkakataon, minalas ka lang. Alright? By the way, we're gonna cut short this dahil gagawa natin ng 2 parts na series. Yung next naman is yung pag-usapan natin yung kanya-kanyang grupo. This is going to be part 1. Again, ito po si Kuya Mike of the Kuya Kuy List. Until next time, abangan niyo yung part 2.